Ngayong umaga nakatakda ang pagdinig ng House Committee on Justice sa dalawang panukalang batas na nagsusulong ng pagbuwag sa Judiciary Development Fund o JDF. Live mula sa Quezon City, may news to go si Sherry Ann Torres. Yes, Javi, alas 9:30 dapat ang itinakdang pagdinig dito ng House Committee on Justice sa Kamara patungkol sa dalawang panukalang batas na naglalayong tanggalin ang Judiciary Development Fund, pero ngayon ay magsisimula pa lamang ilang minuto hanggang mula ngayon. Ito yung House Bill numbers 4650 at 4738 ni Ilocos Norte Representative Rodolfo Fariñas at Iloilo Representative at Justice Committee Chairman Yel Tupas Jr. na naglalayong puwagin na ang Judiciary Development Fund ayon kay Tupas ay panahon pa ng Administrasyong Marcos ginagamit. Higit ang mga mababatas, dapat na itong palitan ng Judicial Support System kung saan kailangan na magsumite na request for allocation sa Department of Budget and Management ang Judikatura. Sa pagdinig na ito, Hawi, inimbita ng Justice Committee sina Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Supreme Court Administrator Justice Maidas Marquez, Deputy Court Administrator Raul Villanueva, Deputy Clerk of Court Attorney Corazon Ferrer Flores, Liza Abellera ang officer in charge ng COA Supreme Court, gayon din sina Budget Secretary Florencio Abad at COA Chairperson Maria Gracia Pulidotan. Pero sabi ni Dasmariñas City Representative Alpidio Barsaga, ang isa sa mga miyembro ng Justice Committee, nagpadala na ng sulat sa komite, si Justice Villanueva, at nagpasabing i-discuss muna nila ang paanyaya ng komite sa SC Anbank meeting. Kinatawan ng TBM at si COA Commissioner Heidi Mendoza ang nandito sa ngayon. At yan muna, latest mula dito sa Kamara. Balik sa iyo, Howdy. Yeah, Shet, ito itong dalawang bills na to ay reaction to dun sa sistema ng Judiciary Development Fund kung saan yung mga court fees, yung mga kinokolekta na yung mga bayad ng kumbaga mga kliyente o yung mga may kaso sa korte ay dumidiretso sa pondo ng Supreme Court na may discretion dito sa pondo na to. Kumbaga, tinatawag nga na pork barrel naman ito ng korte, ng Supreme Court o ni Chief Justice Sereno. Tama ba to? Ito, reaction to doon sa mga puna na ganon. Yes, Sabi. Actually, tama yan. Ang sinasabi kasi nitong sila, Congressman Tupas, gayon din si Congressman Fariñas, sa mga nakaraan natin na panayam sa kanila, matagal na raw kasi na ganito ang nangyayari sa Judikatura, particular nga itong issue ng JDF. Ang sinasabi dito, Javi, nitong si Tupas ay walang malinaw na basihan o walang malinaw na disbursement o detalye kung paano talaga ginagastos ng Judikatura yung mga nakukolekta nila na mga docket fee at iba pang mga bayarin na napupunta sa JDF. Kaya ito na raw, Hawi, yung pagkakataon para magkaroon talaga ng sistema. Bilang bahagi daw to, Hawi, doon sa sinasabi o tinatarget ng Sino Administration na transparency sa paggastos ng pondo ng pamahalaan. Hawi? Yeah, so bakit kailangan pa ng dalawang panukalang batas, dalawang bills pa para dito? Actually, Javi, nagkataon lamang na pareho ng intensyon itong si Congressman Fariñas, ang Vice Chairman ng Justice Committee, at itong si Iloilo Congressman Yel Tupas Jr. na Chairman naman ng komite. Pero ito naman, Javi, bilang bahagi ng proseso naman sa pagsasabatas ng isang panukalang batas, ito naman usually ay kinoconsolidate ng assigned committee at eventually pagdating naman ito sa floor ay tatalakayin na lang siya bilang isang panukalang batas. Javi? So ang gusto ng mga mambabatas ay itong court fees, kung saan nanggagaling itong JDF o Judiciary Development Fund bilang government revenue ay dadaan muna sa Kongreso para ma-appropriate at or sa National Treasury na tapos dadaan sa appropriations process, tapos yung executive naman, yung Department of Budget and Management naman yung mag-allocate para sa Supreme Court. Actually, ang paliwanag nitong si Congressman Tupas, kung masusunod yung kanyang panukalang batas, ang gusto niya actually mag-allocate or magre-request ang Korte Suprema o Judikatura ng kaukulang budget mula sa Department of Budget and Management. Ang pondo, Hawi, ay manggagaling na direkta mula sa National Treasury at hindi na ito yung sasabihin pa na appropriation na kailangan na approval ng Congress. Ang paniniyak din, Hawi, nitong si Tupas, sa kanya daw panukalang batas ay hindi na kailangan ng approval pa o appropriation ng Congress. Basta ang kailangan lamang ay detalyado o naka-line item yung hihinging budget ng judiciary sa DBM. At ito naman daw ay agad na aaprubahan without any question.
Hawi? At the same time, yung process na inilarawan mo, parang mas insulated itong pondo ng mga korte o ng Supreme Court doon sa yung mga politiko, na political process ng Congress. Yes, Sawi. Parang ganyan nga yun. Kung titignan natin yung proseso na gustong mangyari nitong si Tupas, no? Pero ang lagi niya kasi nagiging paliwanag dito kahit sa ang media interviews, gusto lang daw nila ng mas may sistema. Dahil ito daw, kung matatandaan natin, Hawi, na-mention na itong issue ng JDF noong kasagsagan ng corona impeachment trial. At ito daw, nabinbin lamang yung kanilang paghahain ng panukalang batas, bagamat target talaga nila na isaayos yung sistema, particular na yung pagdating sa issue ng JDF. Hawi? Okay, so matagal na tong issue na to, hindi lang dahil sumabog itong pork barrel scam noong nakaraang taon. Hawi, yan ay kung paniniwalaan natin yung ipinupunto ng mga kongresista. Okay, maraming salamat, Sherry Ann Torres.